Lumipas pa ang mga araw at linggo. Nagpatuloy pa rin ang malamig na pakikitungo sa akin ni Senyorito. Kaya naman, nakapagdesisyon ako. Kailangan ko na talagang umalis. Dahil kapag umalis ako ay matutulungan ko ang sarili kong umiwas sa sakit. Nakakaawa na ako. Ayaw ko na. Suko na ako. Duwag man pero wala naman akong hahabulin pa dito. Pipilitin ko na lang na maghanap ng trabaho sa amin para makapag-ipon ng paunti-unti. Basta, wag lang dito. Matapos sumaguluhol sa isang sulok ay pilit ako naglakad pabalik sa quarters. Basang-basa ako dahil malakas na ang buhos ng ulan na sinuong ko. Pero wala na akong pakialam. Nagahalo na ang luha at tubig ulan sa mukha ko pero hindi ko iyon binigyan ng pansin. Kaagad akong pumunta sa drawer kung nasa ang mga damit ko at kaagad ko iyong kinuha para ilagay sa bag na sa akin mismo. Tumutulo ang luha ko habang ginagawa iyon at nang marinig ko na bumukas ang pinto ay hindi ako lumungon. Ipinagpatuloy ko lang ang pag-iimpake. Faith, anong ginagawa mo? Dinig kong gulat na sabi ni Jamila at nakarinig din ako ng malakas na pagsinghap. Faith, sa Ate Gina naman ngayon ang nagsalita at lubos ako ng hina na may humablot sa braso ko kaya nabitawan ko ang ilang mga damit kaya nagkalat ito sa sahig. Faith, saan ka pupunta ha? Malakas na tanong sa akin ni Jamila pero iyak lang ang naisagot ko. Umiling ako na ilang beses kasi maski ako ay hindi ko alam ang gagawin ko. Masyado na akong pinapangunahan ng emosyon ko sa mga oras na ito at para na akong saramplaka na paulit-ulit sa mga ideya at bagay na hindi ko naman alam kung ipagpapatuloy ko ba o hindi. Wala akong alam. Hindi ko alam ang gagawin ko. Gulong-gulo na ako. Aalis ka ba, Faith? Natatarantang tanong ni Ate Gina sa akin pero patuloy lang ako sa pag-iyak. Hayaan niyo siyang mag-inarte. Hindi na natin problema ang pag-iinarte niyan. Rinig ko sabi ni Manang Janet na mas lalong nagbigay sa akin ng sakit sa dibdib. Faith! Naramdaman ko na may umalog sa mga balikat ko pero hindi ko makita ng klaro kasi punong-puno ng mga luha ang mga mata ko. I don't know what to do. Gusto ko na lang na lumayo dito para umiwas sa sakit. Ayoko na. Ayaw ko na. Kumalma ka muna, Faith. Malakas na sabi ni Jamila kaya malakas akong suminghap. Ngayon ay unti-unti na silang luminaw sa paningin ko. Muli ako napasinghap sa kaisa-isa silang tinapunan ng tingin. Nakita ko kaagad ang kalamigan sa mukha ni Manang Janet at ang pag-aalala sa mukha ni Jamila at Ate Gina. Faith, magsalita ka. Ano bang problema mo? Nag-aalala ng tanong ni Jamila habang patuloy na inaalog ang dalawa kong balikat kaya mabilis akong umiwas at kumurap. Jamila, hirap na sambit ko sabay sulyap sa mga gamit kong magulo dahil sa ginawa ko kanina. Ikaw, Faith, kung alis ka sa trabaho ay magpaalam ka. Huwag kang mag-inarte kasi hindi umiikot sa iyong mundo. Sambit ni Manang Janet kaya nalalaki ang mga mata kong tumingin sa kanya. Alis, mabuti naman kung aalis ka na. Umalis ka na ngayon din. Sabi niya kaya napalunok ako. Mabilis kong pinulot ang mga gamit ko na nahulog sa sahig saka pasalampak na inilagay sa loob ng bag ko. Buo na ang loob kong umalis sa mismong oras na ito. Wala na akong pakialam kung umuulan man sa labas. Sinubukan akong pigilan ni Ate Gina at Jamila pero umiiyak lang ako nagpatuloy sa pag-iimpake. Humihilamos na mga luha ko sa mukha ko pero wala akong time para alisin ang mga iyon. Para pa rin pinupukpok ang puso ko. Ang sakit-sakit at wala akong magawa para pauwiin man lang kahit konti ang sakit. Paulit-ulit na bumabalik sa isip ko ang mga karanasan ko magmula noong unang araw ko dito sa asyenda. Masaya ako at hindi ko may pagkakaila na naging masaya ako dito pero mas lamang na lamang ang sakit. Kaya ngayon ay ako na mismo ang sumusuko. Hindi ko na kasi kaya ang sakit. Para akong pinapatay ng paunti-unti. Walang araw na hindi ako umiiyak pero kahit ganito na ang nararanasan kong sakit ngayon ay hindi pa rin ako nagsisisi sa mga ginawa ko dito. Maaari itong maging leksyon na dadalhin ko hanggang dulo. Hindi ko makakalimutan na nagmahal at sumuko ako sa lugar na ito. Masakit man, sobrang sakit man pero wala na akong magagawa. Hanggang dito na lang talaga. Matapos kong malagay lahat ng gamit ko sa bag ko ay muli kong tinignan ang mga kasamahan. I wiped my tears then smiled at them painfully. Nakita ko naiiyak na rin sa Ate Gina kaya agaran ko siyang niyakap ng mahigpit. Ang rupok mo kasi. Naiiyak na bulong niya sa akin kaya napapikit ako ng mariin sabay kagat sa pang-ibabang labi. Salamat po sa lahat.
Mahinang sabi ko sa kadahan-dahan na kumalas sa pagkakayakap niya. Mabilis akong tumingin kay Jamila na ilang ulit ng napabuntong hininga. Ngumiti rin ako sa kanya ng malungkot habang lumuluhan ng konti. Sigurado ka na ba dito, Faith? Tanong niya kaya mabilis akong tumango. Opo. Ayoko na po. Sabi ko habang pinipigilan ang sarili na humagulhol ulit. Ang dami pa sinasabi. Bilisan niyo na kung ano man ang plano niyo sa buhay. Muntik na akong matumbas sa higdal sa panghihina kasi binangga ko ni Manang Janet. Nangihina akong napakapit sa gilid ng kama habang nanginginig sa lamig at kaba na pinaghalo-halo na. Magbibihis lang po ako. Mahina at iiyak na sabi ko bago dahan-dahan na pumasok sa banyo, dala ang damit na pamalit. Mahina lang ang paghakbang ko kasi para ko matutumba anumang oras. Nanginginig na ang tuhod ko at hindi ko na yata kaya pero kakayanin ko hanggang sa makauwi ako sa amin. Ayoko na dito. Ayoko na. Gusto kong takasan ang sakit. Naduduwag na ako. Ang sakit-sakit na kasi. Ibinigay ko naman ang lahat. Binigay ko naman. Umiiyak ako nagbihis sa loob ng banyo at nang matapos ako magbihis, ay naabutan ko nakaabang na si Jamila at Ate Gina sa pintuan ng banyo. Matamlay at malungkot ko silang nginitian. Hindi ko makakalimutan ng mga araw na nandito ako sa lugar na ito. Hindi. Kung ito nga ang desisyon mo, Faith, ay wala na kami magagawa. Ihatid ka namin sa labas at titingnan namin kung may tricycle pa sa mga oras na ito. Mahinang sabi na Jamila kaya napatango ko ng marahan. Salamat po. Mahinang sabi ko sabay kuha ng bag kung saan ang lahat ng gamit ko. Faith, mamimiss kita. Mahinang bulong ni Ate Gina sabay kapit sa braso ko. Ate, alagaan niyo siya. Mahinang bulong ko kaya napasinghap siya ng malakas na parang alam na alam niyang ibig ko sabihin. Mahal ko iyon. Mahal na mahal at hindi ko inaasahan ito kaya sobrang sakit. Sabay kaming lumabas ng tatlo sa quarters at buong pagpapasalamat ko nang makita na tumila na ang ulan. Nakikisabay ang panahon sa akin kaya tama nga siguro ang desisyong ito. Nagsimula kami maglakad at habang naglalakad kami at nasa mansyon ang tingin ko. Patuloy pa rin na umaagos ang mga luhas sa mga mata ko at gustuhin ko man pigilan ang mga ito ay hindi ko kaya. Habang naglalakad ay marami mga imahe ang pumapasok sa isipan ko dahilan para tumigil ako sa paglalakad. Ivan. Paulit-ulit na sambit ko habang nakatitig sa mansyon. Faith, may problema ba? Mabilis kong binitawan ang bag na dala ko saka umiiyak na nilungan ang dalawang kasama. Sandali lang po. Umiiyak na sabi ko sa kadali-dali na tumakbo papunta sa malaking pinto ng mansyon. Faith! Sobrang bilis ng takbo ko kahit nanghihina man. Nang makapasok ako sa mansyon ay kaagad akong lumingalinga sa buong living room. Walang tigil ang pag-iyak ko at nang wala ako makita sa living room ay agaran akong tumakbo papunta sa taas. Hindi pa sinasadyang nadulas ako kaya tumama ang tuhod ko sa hagdanan. Napangiwi ako sa sakit pero matapos noon ay tumuloy ako sa pagtakbo. Nang makarating ako sa harapan ng kwarto na siyang pakay ko, ay humihingal akong napasandal sa pader. I knocked 3 times on the door. Halos sapakin ko na nga ang pinto sa sobrang desperada. Marupok ako, tama sa Ate Gina. Hindi ko aalis kung may mangyayaring maganda sa mga oras na ito. Mahal ko siya eh. Ivan, buksan mo. Maawa ka. Nagmamakaawa na sabi ko sa pintuan dahil walang nagbubukas. I prayed silently while knocking continuously. Malakas ang bawat pagkatok ko sa pinto at wala na akong pakaalam kung magpasaman ang kamay ko. Desperada na ako sa mga oras na ito. Masakit pero gusto ko siyang makita. Siya lang ang hinahanap ng puso ko. Hindi ko na alam ang gagawin ko. Nakadepende na ako sa kanya. Hindi ko na to kaya. Hindi ko kaya. Naguguluhan na ako. Hindi ko na alam ang gagawin ko. Please. Please. Pagmamakaawa ko habang patuloy na kumakatok sa pinto. Nang pumihit ang doorknob, bigla ay biglang nanlaki ang mga mata ko sa gulat. Kaagad ako napatras at mas lalong bumilis ang tibok ng puso ko sa galak. Pero nang makita ko kung sino ang iniluwan ng pinto ay parang mas lalong pumino ang puso kong basag na basag na. My mouth opened in so much shock. Oops, what is it? I saw how she fixed the strap of her sleeveless.
Wala akong masabi. Magulo ang buhok niya at nakangisi siya. Ngayon habang bahagyang nakalabas sa pinto ng kwarto ni Ivan. Bakit siya nandito? Alam ko pero ayaw ko. Bakit ganito? Ang sakit. What do you need? Taas kilay na tanong niya pero umagos lang ang luha ko ng masagana. Mabilis akong umiling sa kapatakbong bumaba na walang kahit na anong sinasabi, dala ang sumasakit kong puso. Ilang ulit akong nadapa pero pilit akong tumatayo para ipagpatuloy ang pagtakbo. Gusto ko nang umalis. Dapat umalis na ako. Ayoko nang isipin ang mga ginawa nila sa loob ng kwartong iyon. Bakit pa nga ba ako umaasa? Bakit pa kasi ako umaasa sa malabong mangyari? Bakit pa? Ako lang naman na nagbibigay ng kahulugan dito. Faith, ano nangyari? Kaagad ako sinalubong ni na Ate Gina at Jamila sa labas ng mansyon. Mabilis akong umiling kaya dali-daling kinuha ang mga gamit ko sa kanila. Ayoko na magtagal pa sa lugar na ito. Gusto ko nang makalayo kaagad. Hindi na ako babalik dito. Ayoko na. This place will be a history for me. I will never come back. I will never. Faith, teka lang. Mabilis akong tumakbo palayo sa mansyon at yun naman ang paghabol ni Jamila at Ate Gina sa akin. Hindi ko na makita ang daan dahil sa dilim at mga luha ko. Pero hindi ako natinag. Mas lalo kong binilisan ang takbo habang humahagulhol ng malakas hanggang sa naramdaman ko na lang ang malakas na buhos ng ulan. Faith! Faith! Mas lalo kong binilisan ang pagtakbo ko hanggang sa wala na akong maramdamang nakasunod sa akin. Nang lumingon ako sa likuran ko, hindi ko na nakita si Jamila kaya bumagal ako ng konti. Nanginginig ako sa lamig at patuloy pa rin sa pagbuhos ang ulan. Galit na galit rin ang kidlat na siyang tanging nagbibigay ng liwanag sa paglalakad ko ngayon. I am lost. Hindi ko alam kung saan ako pupunta pero nagpatuloy ako sa paglalakad. Basang-basa ang buo kong katawan pero kampante ako na tuyo ang mga gamit ko kasi may plastic itong nakabalot sa loob. Tuloy-tuloy ako naglakad at hindi ko ininda ang pagod hanggang sa tuluyan akong nakalabas ng asyenda. Mas lalo kong napaiyak nang bahagya ako nakaramdam ng sakit ng tiyan pero hindi ako tumigil. Lakad at takbong ginagawa ko. Tumila na ang ulan pero hindi natuyo ang buo kong katawan. May hina akong napadaing sabay hawak sa tiyan dahil sa sobrang sakit na nararamdaman. Mabilis akong kumapit sa malapit na poste ng kuryente para kumuha ng lakas habang iniinda ang sobrang sakit na tiyan. Tulong! Tulong! Umiiyak at nangihina na sabi ko. Walang taong lumalabas dahil hating gabi na. Ayoko mag-isip ng kung ano-ano tungkol sa nararamdaman ko ngayon kasi natatakot ako. Imposible. Malakas akong napasigaw dahil mas tumindi ang sakit at parang tumigas ang buo kong katawan nang mamataan ko ang pagdaloy ng dugo sa mga binti ko. Hindi! Tulong! Sana hindi. Sana hindi totoong buntis ako. Ayoko. Ayokong mawala ng anak. Ayoko. Tulong! Maawa kayo! Umiiyak na sabi ko habang tinitingnan ko kung paano mapuno ng dugo ang mga binti ko. Miss! Miss! Unti-unti nang dumilim ang paningin ko at ang huling naisip ko ay ang dasal na sana'y maging ligtas ako at ang buhay na nasa sinapupunan ko kung meron man. Sobra na ang sakit na naranasan ko. Ayoko nang masaktan pa ulit. I can't be pregnant. Paano kung buntis nga ako? Anong gagawin ko? Ivan is the father. I just hope our baby is safe. Mababaliw ako kapag nawala na lahat sa akin. Hindi ko alam kung paano haharapin ang mundo kong ganoon. Nagising ako sa isang purong puti na kwarto, kaya mabilis akong bumangon. Images flashes inside my head so I immediately touched my flat stomach. Ano nangyari? Mabilis na dumaloy ang masaganang luha sa pisngi ko dahil posibleng totoo ang mga nasa isip ko. Did I lost my baby? Nang bumukas bigla ang pinto ay kaagad akong tumingin doon. I saw a nurse coming so I immediately stood up. Ma'am, huwag po muna kayong gumalaw. Mabilis na pagpigil niya sa akin pero tinabig ko lang ang kamay niya. Sino nagdala sa akin? Ano nangyari? Sabihin mo. Humahagulhol na tanong ko sa nurse kaya bahagya siyang umatras. Sinubukan niya ulit akong hawakan pero muli kong tinabig ang kamay niya. Ano bang mali sa akin? Bakit parang pinaparusahan ako? Bakit parang sinalo ko lahat ng pasakit sa mundo? Ano pa bang kulang?
Ano pa bang dapat na maranasan ko? Ma'am, calm down. Paano ko kakalma kung wala akong alam sa mga nangyayari? Malakas na sigaw ko sa nurse kaya mas lalo siyang nataranta. I held my flat stomach even more. Mas lalo akong humagulhol dahil paulit-ulit na bumabalik sa isipan ko ang dugong dumaloy sa binti ko kagabi. I lost my baby. Alam kong nawala ko ang anak ko sa araw na nalaman kong buntis ako. Nang biglang bumukas ang pinto ay kagad akong napatingin doon. My vision were blurry but I knew that a doctor came in. Kagad ito lumapit sa akin kaya kaagad akong sumigaw na parang nagwawala. Lumayo kayo! Lumayo kayo! Malakas ko sigaw pero hindi ko naiwasan ang paghuli ng babaeng doktor sa kamay ko. Calm down! Calm down! Sabi ng doktor pero patuloy pa rin akong sumisigaw at nagwawala. Hindi! Nasaan ang anak ko? Ano nangyari? Wala akong alam. Nawala rin ba siya sa akin? Humagulhol na ako ng sobra-sobra sa kanang hihina na napaupo sa sahig. Nanghina ng tuluyan ng buong katawan pero ramdam kong may umaalalay sa akin kaya hindi ako sumalampak ng tuluyan. Ang sakit-sakit ng dibdib ko na parang sinuntok na ilang beses. Tumutulo na rin ang masagana ang mga luha sa pisngi ko at hindi ko ito magawang pigilan. Miss, are you okay? May masakit sa'yo? Rinig kong tanong sa akin pero hindi iyon ang gusto kong marinig sa mga oras na ito. Nasaan ang anak ko? Nakunan ba ako? Nangihina na bulong ko hanggang sa unti-unting dumilim ang paningin ko at tuluyan akong nawala ng ulirat. Habang nasa ilalim ako na mahimbing natulog ay may narinig akong matinis na iyak na isang sanggol. Bigla ko napamulat at bumangon. Ramdam na ramdam ko ang panginginig ng buo kong katawan at agara na tumulo ang masaga ng mga luha ko. Hindi. Hindi. Paulit-ulit na bulong ko habang tinatakpan ng tenga kasi rinig na rinig ko pa rin ang iyak ng sanggol. Nagbigay iyon ng kakaibang takot sa akin kaya nanindig ang mga balahibo ko sa katawan. Ma'am, are you okay? What's happening, ma'am? Hindi ko na maintindihan ng mga nagsasalita sa paligid ko kasi sobrang lakas ng iyak na naririnig ko na parang nagmumula sa loob ng utak ko. No, tama na. Tama na. Maawa ka, tama na. Humahagulhol na sigaw ko kasi hindi na nawawala ang iyak na naririnig ko. Ma'am, look at me. Parasado akong pinatingin ng doktor sa mga mata niya. Kaagad ko nabasa ang awa dito kaya mas lalo ko nang hina. Unti-unti na ring huminto ang iyak na naririnig ko kaya medyo kumalma ako. Are you calm down now, ma'am? Marahan, natanong niya kaya dahan-dahan akong tumungo habang lumuluha. Ano pong nangyari sa akin? Sino nagdala sa akin dito? Nanginginig na sambit ko kaya napasinghap ang doktor. Mas lalo ako nakaramdam ng kaba at takot sa maaari niya sabihin pero dapat kong ihanda ang sarili ko sa mga oras na ito. Two good souls brought you here last night and you were bleeding. Sabi ng doktor kaya mabilis akong napatakip sa bibig ko para pigilan ang paghagulhol pero hindi ko ito naitago. Dok, ano pong nangyari? Sabihin niyo po. Maawa kayo. Umiiyak na pagmamakaawa ko kaya muling huminga ng malalim ang doktor. She lost it. Parang tumigil ang pagtakbo ng mundo ko nang marinig ang mga salitang iyon. I am expecting for it but it's hurting me a lot. Hindi ko akalain na pwede palang pumatay sa akin ng mga salita. Bakit ilang malos ko sa mundong ito? Saan ko nalang ilulugar ang sarili ko? Bakit lahat ng sakit pinasan ko na? Bakit lahat na lang na masasakit ay binabato sa akin? Bakit ang unfair naman yata? Bakit? Bakit nawala ko pa siya? Bakit nangyayari sa akin ito? Tulala akong iniwan ng doktor sa kwartong iyon. Nakatitig lang ako sa puting kisame habang tahimik na lumuluha. Hindi ko man lang naramdaman na may buhay pala sa tiyan ko. Ang dali ng oras. Kung gaano kabilis nangyari ang mga mapusok na bagay ay ganoon rin kadaling binawi sa akin ang naging bunga noon. Makakasalanan ko itong lahat kasi nagpabaya ako. Pero bakit sobra-sobra? Bakit para lahat ng kasalanan ako ang nagbayad? Ano bang mali? Maliban na magmahal ako ng mayaman? Maliban na ibinigay ko ang buong pagkatao ko sa kanya? Maliban lahat ng desisyon na ginawa ko? Bakit ganito ang binabato sa akin ngayon? I lost my baby.
Wala na akong magagawa para ibalik ang oras. Pero kung may babalik ko man ang oras ay wala akong babaguhin. Tanga man pero wala akong babaguhin. Ilang minuto bago muling bumalik sa kwarto ang nurse. Pinainom niya ako ng gamot at sinabihan na kailangan ko manatili sa ospital ng isa pang araw kaya tahimik na lang ako sumang-ayon kasi wala din naman ako magagawa. Ramdam na ramdam ko na sobra pa ako nangihina kaya hindi ko ipipilit na umalis. Hindi ko alam ang mga gagawin ko kaya nakatulugan ko na ang pag-iisip. No one will know my struggles because I want to keep silent. No one will know? Not because I am ashamed but because I want to keep everything in private. Ayokong ipangalandakan ng mga nangyayari sa buhay ko kaya dapat walang makaalam sa lahat ng mga nangyari. I need to be strong. Kailangan ko na ulit lumaban para sa sarili ko. I need to push myself up dahil wala akong makakapitan ngayon kundi sarili ko lang. I will cry and cry but I will never stop. Sa lahat ng sakit na nararamdaman ko ay parang namanhid na ako. Ano pa bang masasakit sa mga naranasan ko? Falling in love with someone who can't be mine is so painful. But losing my baby in just a blink is more painful. Para kung pinapatay ng dahan-dahan. Kinabukasan ay nagising ako ng medyo malakas na. Muli akong binisita ng doktor at sinabi sa akin na pwede na akong lumabas. Maraming salamat po. Babayaran ko na lang po sa... No, it's fine. You don't have to pay anything. Just be strong and keep going. Sabi ng nakangiting doktor kaya napatitig ako sa mukha niya. Medyo matanda na siya at nasa edad 50 yata pataas. Kita ko sa mukha niya na masaya kaya napangiti na rin ako. Salamat po talaga. Huli sabi ko at naramdaman ko na ulit ang luha ko namumuo. She's an angel. You can go home now. Magpalakas ka, Iha. You have a bright future ahead of you. Don't give up. Baon ko ang magandang sinabi ng doktor na iyon habang mag-isa ako naglalakad palayo ng ospital. Malakas na ang katawan ko pero ramdam ko pa rin ng konting pagod. Gusto ko na makauwi kaagad at maramdaman ang yakap ng mga magulang ko na siyang papawi na lahat ng sakit sa akin. Gusto ko nang umuwi sa tahimik namin bahay na ang problema lang namin ay pera sa pang-araw-araw na gastusin. Manong, sa kabilang bayan po. May nasabi ko sa driver ng tricycle at nang tumango ito ay mabilis akong sumakay. Habang umaandar ang tricycle ay pinasadahan ko ng tingin ng paligid. Sa bayang ito naranasan ko ang maraming sakit at pait. Halos mamatay ako pero nandito pa rin ako ngayon. Anak, ikaw ang anghel ko. Hindi man kita nakita o narinig man lang pero mahal na mahal kita. May hinambulong ko sa hangin sa kadahan-dahan na tumingala sa asul na kalangitan. Ilang minuto lang iunti-unti ko nang natanaw ang pamilyar na daanan ng bayan namin. Kaagad akong napangiti ng malungkot dahil naalala ko na umalis ako dito ng masaya pero sa pagbalik ko ay durog na durog ako. Tunay ngang walang permanente sa mundo. Masakit isipin pero wala na akong magagawa. Acceptance is my only way to get better. I hope I will get better soon. Dito na lang po. Mahina sabi ko sa driver ng matanaw ang maliit naming bahay na maraming mga tao. Kaagad na nagsalubong ang kilay ko sa dami ng tao kaya mabilis ako nagbayad sa driver bago naglakad papalapit. Punong-puno ang bahay namin ng mga tao kaya biglang kumabog ng mabilis ang puso ko. Faith! May tumawag sa akin at sa puntong iyon ay narinig ko ang haguluhol na isang pamilyar na boses kaya mabilis kong tinapon ang dala ko para tumakbo papasok sa loob. Nawalan ako ng lakas nang makita ko si tatay na humahagulhol habang yakap-yakap ang namumutlang katawan ni nanay na nakahiga sa kawayan na upuan. Tay? Nay, ano nangyayari dito? Nanginginig na sambit ko sa mabilis na lumapit para hawakan ang kamay ng babaeng nagluwal sa akin. Biglang bumuhos sa mga luha sa mga mata ko nang maramdaman ang lamig na kamay niya. Faith, wala nang nanay mo. Umiiyak na sambit ni tatay kaya umiling ako ng ilang ulit sa kapilit na ginigising si nanay. Nay! Umising ka, Nay! Nay, nandito na ako, Nay! Huwag naman ganito, Nay! Humahagulhol kong ginising si nanay kahit alam kong imposible. Mabilis ako niyakap ni tatay habang ginagawa ko iyon kaya nanghihina akong tumigil. Nanay! Bakit palagi niyo na lang akong iniiwan? Bakit lahat na lang? Nanay! Nanay! Faith, tahan na anak.
Alam kong babantayan tayo ng nanay mo. Sambit ni tatay pero mas lalo lang akong humagulhol. Bakit ang malas ko sa buhay na to? Bakit sila pa ang kailangan mawala? Bakit hindi na lang ako? Nanay! Iyak ako ng iyak at hindi ko binitawan ang katawan ng nanay ko. Hindi ako makapaniwala na sa pag-uwi ko ay yun ang madadatnan ko. Akala ko tapos na ang mga pasakit pero bakit para nag-uumpisa pa lang? Bakit ganito? Tatay, bakit ganito? Tay, bakit nila ako iniiwan? Umiiyak na tanong ko sa tatay ko na nasa tabi ko lang din. Puno rin ng luha ang mga mata niya at kung payat siya noong umalis ako'y mas lalo siyang pumayat ngayon. Puro sarili kong inisip ko at nakaligtaan ko ng mga magulang ko. Masama akong anak kaya baka nangyayari lahat ng ito. Sila nila ang meron ako, bakit kailangan pang kunin? Bakit ako pa? Anak, wala tayong magagawa. Oras na para palayain ang nanay mo. Hindi ko kaya. Ayoko. Paulit-ulit na sabi ko kaya mas lalo akong niyakap ni tatay ng sobrang higpit. Iyak ako ng iyak hanggang sa kunin na ang katawan ni nanay ay nangihina ako dahil sa kakasigaw at kakapadyak sa sobrang pag-iyak pero mabuti na lang at hindi ako binitawan ni tatay. Kapwa kaming umiiyak habang tinatanaw ang walang buhay na katawan ng nanay ko. I just hope I made her feel the love she deserves. I want to go back in time but I can't. Sana sa susunod na buhay, hindi na ganito kasakit. Sana sa susunod na buhay, hindi na mahirap ang mga kakaharapin ko. Faith, masaya ko umuwi ka ngayon. Bulong ni tatay sa tenga ko kaya niyakap ko siya ng sobrang higpit. Tay, dito na lang po ako magtatrabaho at mag-aaral ako basta dito lang ako. Umiiyak na sabi ko kaya napasinghap siya. Patawad kung hindi ko maibigay sa iyo maginhawang buhay, anak. Patawad at dinamay ko kayo ng nanay mo sa kahirapan ko. Kung nakapag-aral lang sana ako, hindi ganitong buhay natin ngayon. My father's words made me cry even more. Life is unfair. Indeed. Why? Sobrang bilis ng paglipas ng mga araw. I never became complete again. Sa dami ng naranasan ko at sa dami ng nawala sa akin ay parang gusto ko na lang sumuko sa buhay. But I can't. After my mother's wake at our house, I decided to find a lot of jobs. Pumasok ako sa lahat ng pwedeng pagkakitaan. Anak, huwag mo sagarin ang sarili mo sa trabaho. Magtatrabaho ako sa construction sa bayan kaya huwag mo nang alalahanin ang pangkain natin. Sabi ni tatay sa akin kaya malungkot akong ngumiti. Suot ko pa rin ang uniforme ko bilang kahera sa isang maliit na store sa bayan. Pagod ako pero ayokong ipahalata iyon kay tatay. Hindi naman po mahirap ang trabaho ko, tay. Okay lang po saka bala ko mag-aral na sa pasukan kaya mag-iipon po kahit konti. Sabi ko kaya napabuntong hininga sa tatay. Kita ko ang lungkot sa mga mata niya kaya nakaramdam ako ng awa para sa aming dalawa. Hindi pa rin ako okay. Umiiyak pa rin ako gabi-gabi dahil sa marami mga dahilan. I wish I could move forward. Araw-araw pa rin bumabalik sa akin ang lahat ng nangyari. Bawat oras hindi ko maiwasang isipin ang lahat at hindi ko namamalayang lumuluhan na pala ako. May kulang sa akin na alam kong hindi na mapupunan ng kung sino. I am heartbroken because of what happened. I lost my unborn child and my mother. Kung mahina lang ako ay baka nagpakamatay na ako para makasama ko sila. But no, I am better than that. Kahit mahirap, susubukan kong kayanin. My father is still with me and I still have a dream to chase. Iiyak ako kung kailangan pero hindi ako susuko. Faith! Oh my God! Ikaw ba yan? Munti ko na mahulog ang isang sardinas na binibili ng customer dahil sa narinig. Nang lumingon ako sa kaliwa ko ay nakita ko ang tatlong babae, nakaklase ko mula elementary. They are all wearing their school uniform in college. Kita ko na isa-isa nila akong tiningnan mula ulo hanggang paa kaya napalunok ako ng dahan-dahan saka ngumiti ng palakaibigan sa kanila. Hi. Mahina sabi ko sa kanila kaya mas lalo silang lumapit sa akin. One of them grabbed my arm to make me even closer to them. Kaagad ako nakaramdam ng awkwardness na mapalapit sa kanila dahil alam kong hindi kaaya-ayang itsura ko ngayon kumpara sa kanila na mukhang kalalabas lang sa klase. Condolence nga pala, Faith.
Narinig naman ang nangyari kasi finals kaya hindi kami nakapunta. Sabi ng isa na nagngangalang Liza. I smiled at her. Okay lang. Salamat. Mahinang sabi ko. Pero my God, ang sexy mo ngayon. The butt and the boobs though. Sabi ng isa pa kaya ng laki ang mga mata ko dahil sa pinuna niya. Flat ka noon eh. Sabay silang natawa kaya napatingin ako sa dibdib ko. Napakagat ako sa ibabang labi ko nang makita nga na may katotohanan nga ang sinasabi nila. Ay boyfriend ka na ba? Liz, we know her. And BSB sa Faith. Sabi ni Annie kaya mas lalo kong kinagat ang ibabang labi ko. Oo nga pala. Try mo minsan, Faith. Masarap, promise. Sabi nila kaya mabilis ako nag-iwas ng tingin. Ramdam ko ang pamumula na magkabilang pisngi ko at bigla rin pumitik ang puso ko sa sakit dahil mas pinapaalala lang nila ang mga bagay na gusto ko nang kalimutan. Tara na, may pasok pa tayo. Nang magpaalam sila ay tahimik ko silang sinundan ng tingin. Malalaki ang mga ngiti nila habang may kanya-kanyang hawak na bag at folders. Parang wala silang problemang pinapasan kaya mabilis ako nakaramdam ng inggit. Napabuntong hininga na lang ako sa kamatamlay na bumalik sa pagtatrabaho. Faith, merienda oh, libre ko na. Biglang sabi ng pamilyar na boses kaya mabilis ko itong nilingon. Kaagad ko namataan ang lalaking sobrang laki ng ngiti. Huwag na, Dan. Mabilis na tanggi ko pero siya na mismo ang kusa naglagay na isang supot na pansit at soft drinks na nakalagay sa plastic din. Ibabalik ko sana kaso umiling siya kaya hinawakan ko na lang saka ako ngumiti. Salamat dito, Dan. Araw-araw na lang. Sabi ko, kasi noong magtrabaho ako dito ay araw-araw na niya akong nililibre ng merienda. Palagi akong tumatanggi kaso mapilit kaya hinahayaan ko na lang. Faith, magkakilalang tayo noon pa. Huwag kang mahiya sa akin. Sabi niya kaya bahagya ako napatingin sa mukha niya.